Welcome back to our page, Jong's Rila TV. Ang yung lingkod again, Jong. This is Jong, Jong. You can call it Jong. So our topic ngayon is about how to pass the interview. Our interview, the ex-military interview. Work here in abroad, specifically here in United Arab Emirates. So, meron tayong hiring ngayon. So, malapit na yung interview, so maraming nagpi-PM sa akin. Paano nga ba pumasa sa interview? Ano nga bang gagawin? Kasi nga mga nakaraang mga interviews, maraming nababagsak, hindi nila alam bakit, ano bang kulang, kahit na kompleto na sila sa mga schooling nila, bagsak pa rin, di ba? So, ngayon, magbibigay ako ng tips. Itong tips na to, ito yung nagpapasa sa akin. So, dito ako pumasa. Sa hindi pa nakakaalam, ako yung pinakaunang in-interview sa lahat ng kota. Ako yung pinakaunang interview, ako yung number 1. Mag-start tayo. So ano yung attire mo? So the best way na suotin natin is yung formal attire. Kung meron kang Amerikana dyan, kung meron kang yung parang makukonvince mo sila, kasi yung pananamit is naka-reflect yan sa sarili mo. So ako dati, alam nyo, may chan pa ako dati, nilagyan ko lang ng pangpaliit, yung garter, ano yung tawag dyan, yan ang nilagay ko para lang maging fit yung chan ko, kasi nga chan tayo chan, so yun, naka-polo ako noon. So formal attire ako kasi based on my experience, last 2014 nag-abroad rin ako as a security officer. So ganoon rin ginawa ko, kasi ang mga Arabo kasi, lalo na yung mga nag-interview, gusto nila yung naka-formal attire ka. Yun, nakikita nila yung reflection. So, yun yung pananamit natin. So, second, kailangan malinis ang mukha mo. Walang mga bigote. Snappy, yung hair mo. Kasi ayaw nila yung mukha kang lasinggero, mukha kang stress. X yan, di ba? X yan sa kanila. Okay na tayo dun sa pananamit. Yung sa atin naman is yung paano mo harapin. Paano mo humarap, di ba? So, ang ginawa ko dati is normal lang, yung final, parang nag-final board ka lang sa military, nung apply ka ng candidate soldier, snappy, nakatayo, di ba? Pitik-pitik yan. Nakatayo ka, eyes to eyes, di ba? Tapos, syempre, from head to foot, titingnan ka nila, tapos yung, ano yung nasa resume mo, yun lang yung itatanong nila sa'yo. So, first thing na tinanong nila sa akin is, syempre, tell me about yourself. Who are you? Ganun, di ba? So, dyan na nagsimula yung aking kwento. Kininto ko na yung ano yung nasa loob ng resume ko, ano yung ma-experience ko. So, hindi ko na sinali doon na nag-call center ako, nag-Taiwan ako, di ba? Nag-focus ako doon sa mga experience ko as a security. Sinabi ko na, yeah, I'm Jong Zurilia, England, age ko, and saan ako nakatira, ganun, di ba? So, parang nagpapakilala ka lang. So, pumasok na ako doon sa experience. So, sabi ko, I work as a security guard and CCTV operator at Dubai, IKEA Mall. Question nila, ilang taon ka doon sa Dubai, di ba? Ilang taon ka nag-work as security. Tapos, na ako ulit doon sa aking military experience. 7 years ako servisyo ko. Pero English to English to siya. Working as 7 years in military service, yung position ko, okay, yung mga awards ko, ano yung mga, tapos nag-follow up sila question, nagpapaputok ka pa daw. So, sabi ko sa kanila, every week, sir, we have practice shooting, dahil yung kapatid ko is active ngayon. So, weekly, sir, nag-visit ako. I'm visiting him every week to fire a gun, sabi ko sa kanya. Then our family is a military family. My father is a retired army, and my brother now is a scout ranger, is active. Okay? So binobola-bola na, ganyan. So sabi nila, okay, nagtinginan sila. Pero ako pa rin, focus pa rin ako. Until na parang nagsinya sila na, sabi ng isa, parang okay na to siya kasi nag-work to dati ng security guard sa Dubai. Ako yung pinakauna, kaya tapos yung height ko pa alangan, 5'6" ako.
medyo chubby-chubby ka, di ba? Malaki ang tiyan mo, pero natago ko konti. So, yun na yun, yun na yung nangyari. Tapos, nung paalis na ako, tinawag ako, sabi sa akin, tell to your brother to apply here. To apply here. Then, sabi ko sa kanya, sir, my brother is still inactive, but if you don't mind, after he retired, I will ask him to join your company. Kasi sinabi ko sa kanya, nag-instructor yung kapatid ko as yun, marksmanship or magaling siya sa shooting. So ganun na nga yung nangyari. Parang kapatid ko pa yung gusto nilang i-hire. So additional info lang ito. Kung ikaw naman is active ka pa, tapos nag-apply ka, huwag mo sabihing active ka. Kasi kaya nga ex-military ang kinukuha nila kasi ex ka na. Number one na reason nila hindi sila nag-hire active is feeling nila matagal yung proseso na mawala ka na sa serbisyo o baka harangin ka sa airport. So it's better na wag mo nang sabihin na active ka. And ano pa ba? Maliban dyan sa active, pag tinanong ka kung anong kaso mo, huwag mo rin sabihing awol ka o may kaso ka kasi allergic sila niyan. Sigurado hindi ka makapasa niyan. Kung sakaling naguguluhan ka, ito yung tips ko sa'yo. Kung example, ba't wala ka na service? Sabihin mo, nag-retire ka. Looking or finding for a better opportunity abroad. Kasi ang dream mo is, dati pa is mag-abroad. Tapos, yung salary is higher than abroad. So gusto mong mag-umpisa sa abroad, ganun lang. Huwag ka nang magkwento sa mga bad experience mo. Always positive lang kasi hindi lang naman ikaw yung interview nila, marami pa. So, nagmamadali rin sila, di ba? So, ganun lang yon. So, good luck sa inyong lahat, mga ex-military dyan. Huwag negatibo at itago lagi ang tiyan. At dapat maliwala sa mukha mo, ha? Huwag kang mukhang lasinggero. Kasi, nabiruan na ayaw nila dito, yung palahubog ka. Tsaka mukha kang, yun, lasinggero nga. Sige, 1, 2, 3. Good luck. Malapit na yung interview. Bye po sa lahat.